Isang pangalan na lang ang uuwi sa mga magulang mo. Isang mapayapang gabi sa gitna ng malawak na kabukiran ng Pangasinan. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malayong ugong ng mga sasakyang dumaraan sa highway. Ngunit sa loob ng isang gabi, ang katahimikang ito ay babasagin ng dalawang magkasunod na trahedya. Sa isang barracks na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood, isang katawan ng matatagpo ang wala ng buhay, naliligo sa sarili nitong dugo, pinaslang sa paraang brutal at walang awa. Ilang kilometro lamang ang layo, sa malamig na semento ng highway, isa pang katawan ang babagsak, biktima ng isang marahas na salpukan, dalawang bangkay, dalawang construction worker, dalawang magkaibigan. Sa gabing ito, ating susundan ang isang kwento ng pag-ibig na isinilang sa isang lugar na puno ng paghuhusga, isang pagkakaibigang sinubok ng tukso at isang lihim na relasyong nagbunga ng matinding selos at paghihiganti. Paanong ang isang simpleng alitan sa inuman ay humantong sa isang gabing puno ng dugo? Paano nagawang paslangin ng isang tahimik na tao ang kanyang matalik na kaibigan? At paanong ang isang piraso ng bakal na simbolo ng kanilang pinagsamahan sa trabaho ang siya ring naging saksi at kasangkapan sa kanilang kalunos-lunos na katapusan? Samahan ninyo akong balikan ang mga pangyayari na nag-ugat sa isang massage spa sa Dagupan at nagtapos sa dalawang libingan. Ito ay isang salaysay kung saan ang tiwala ay sinuklian ng pagtataksil at ang galit na kinimkim sa loob ng mahabang panahon ay sumabog na parang isang bombang walang sino mang nakapaghanda. Sa maalikabok at maingay na syudad ng Dagupan noong taong 2015, unang pinagtagpo ng tadhana ang mga landas ni na Ray Mart Oranza at Maricar. Isang pagkikilala na sa simula ay tila pangkaraniwan lamang, ngunit sa huli magiging simula ng isang kwentong babahiran ng dugo. Si Maricar ay isang babaeng hinubog ng pangangailangan. Nagtatrabaho siya sa isang massage parlor sa gilid ng downtown, isang lugar na may sariling mga patakaran at mga lihim na serbisyo. Sanay siya sa gabi sa mga kliyenteng may iba't ibang pag-uugali at sa isang buhay na nangangailangan ng pananahimik upang makaraos. Ang kanyang mga ngiti ay madalas na panangga at ang kanyang mga kamay, bagamat sanay sa pagmamasahe, ay sanay na ring magkubli ng sariling pagod at pangarap. Sa kabilang banda, si Ray Mart ay isang simpleng construction worker mula sa Moniseo Construction, nakatalaga sa isang proyekto sa Municipal Hall. Siya ang tipo ng lalaki na hindi mo mapapansin sa unang tingin. Tahimik, masipag at ang buong mundo niya ay umiikot sa pagtatrabaho para sa pamilyang naiwan sa probinsya. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa semento at bakal at ang kanyang mga pangarap ay kasing simple ng pag-asang makapag-ipon at magkaroon ng sariling pamilya. Sa unang pagbisita ni Ray sa SPA kung saan nagtatrabaho si Maricar, hindi niya inakala na sa loob ng lugar na iyon na madalas ay hinuhusgahan ng lipunan niya matatagpuan ang babaeng magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Nagsimula ito bilang isang simpleng transaksyon, kliyente at masahista. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, ang kanilang mga pag-uusap ay lumalalim. Mula sa simpleng kumustahan tungkol sa trabaho, napunta ito sa mga pangarap, sa mga pamilya at sa mga kabiguan sa buhay. Nakita ni Ray sa likod ng mga ngiti ni Maricar ang isang babaeng lumalaban at nakita naman po ni Maricar kay Ray ang isang lalaking may busilak na puso, isang kanlungan sa magulo niyang mundo. Hindi nagtagal, ang kanilang ugnayan ay namulaklak at naging pag-iibigan. Lumipas ang 2 taon. Sa tulong ng kaunting ipon ni Ray, nagpasya silang magsama. Lumipat si Maricar sa isang inuupahang silid malapit sa munisipyo kung saan madalas na naka-duty si Ray. Hindi man sila kasal sa simbahan o sa papel, ngunit sa mata ng kanilang mga kapitbahay at sa kanilang mga puso, sila ay mag-asawa na. Tahimik at simple ang kanilang naging buhay sa umpisa. Sa umaga, si Ray ay papasok sa construction site, dala ang baon na inihanda ni Maricar. Si Maricar naman, upang makatulong sa gastusin, ay tumatanggap ng home service massage. Tila perpekto ang lahat, ngunit sa likod ng kanilang munting tahanan, may isang aninong nagbabadya, isang anino na nagmula mismo sa pamilya ni Ray. Mula pa lamang sa simula, maring tumutol ang mga magulang ni Ray Mart sa relasyon ng kanilang anak kay Maricar. Ang kanilang pagtutol ay hindi batay sa pagkatao ni Maricar, kundi sa kanyang hanap buhay. Sa isang maliit na bayan kung saan ang chismis ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa hangin, ang pagkakaroon ng karelasyon na nagtatrabaho sa isang massage parlor na may extra service ay isang mantsa sa pangalan ng isang pamilya.
Hindi namin siya minamaliit, paliwanag ng ina ni Ray sa isang pag-uusap. Pero alam natin kung gaano kapangit ang tingin ng mga tao sa ganoong babae. Ayaw naming si Ray ang mapahiya, ayaw naming ang pangalan natin ang madungisan. Dahil sa matinding pagtutol na ito, ang pangarap nilang kasal ay hindi kailanman natuloy. Ngunit sa kabila nito, ipinaglaban ni Ray ang kanyang pag-ibig. Pinili niyang manirahan kasama si Maricar kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagtalikod sa basbas ng kanyang mga magulang. Sa isang pag-uusap nila ng kanyang ama, binitiwan nito ang isang pangungusap na tila isang hula. Kapag ipinagpilitan mo ang isang bagay na alam mong may bahid ng problema, darating ang araw, babalik at babalik sa iyo yan. Hindi ito pinansin ni Ray. Para sa kanya, sapat na ang pagmamahal nila ni Maricar, ngunit hindi niya alam ang mga salitang iyon ay magkakaroon ng katuparan sa paraang hindi niya kailanman inasahan. At dito na papasok sa eksena si Joel Pranning Sipneo. Si Pranning ay hindi lang basta katrabaho ni Ray, siya ay kaibigan mula pa sa pagkabata, isang kababayan mula sa probinsya. Sila ang tipo ng magkaibigan na sabay pumapasok sa trabaho, sabay kumakain ng pananghalian at sabay ding umuuwi. Ang kanilang pagkakaibigan ay subok na ng panahon dahil sa sobrang tiwala ni Ray kay Pranning, naging normal na bahagi na rin ito ng kanilang buhay mag-asawa. Kapag wala si Ray, minsan si Pranning ang inuutusan nitong mag-abot ng mensahe o magdala ng pagkain kay Maricar. Isang kapatid ang turing ni Ray sa kanya. Ngunit ang tiwalang iyon na kasing tibay ng bakal na kanilang hinahawakan araw-araw ay unti-unting kinakalawang. Sa simula walang sino mang nakapansin ng kakaiba. Normal lang na bumisita ang isang matalik na kaibigan, ngunit habang lumilipas ang mga buwan, napansin ng kanilang mga kasamahan sa site na nagiging mas madalas ang pagdalaw ni Pranning sa bahay ni Ray kahit na hindi ito pinapakiusapan. May mga pagkakataong nakikita siyang naghahatid o sumusundo kay Maricar gamit ang kanyang motorsiklo. Ang mga simpleng pabor na ito ay unti-unting nagkaroon ng ibang kahulugan sa mata ng mga nakapaligid sa kanila. Ang lamat sa pagkakaibigan ni Ray at Pranning ay nagsimula ng mabuo, isang lamat na hindi nakikita ng mata ngunit nararamdaman sa bawat bulungan at bawat makahulugang tinginan. Alam ni Raymart Oranza ang mundo ni Maricar bago pa man sila nagsama. Sa katunayan, doon mismo sa mundong iyon sila unang nagkakilala at nagkaibigan. Ang extra service ay hindi isang bagong konsepto sa kanya. Nang magpasya silang magsama at kalaunan ay biniyayaan ng isang anak na pag-usapan nila ang sensitibong bagay na iyon. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Ray, malinaw ang kanyang naging kondisyon. Pwede kang magtrabaho bilang masahista, sabi raw niya kay Maricar noon. Pero ayoko nang may extra, yun lang ang hiling ko. At pumayag si Maricar. Ngunit ang realidad ng buhay ay mas matimbang kaysa sa mga pangako. Ang kinikita ni Ray bilang isang construction worker ay hindi sapat para sa kanilang lumalaking pamilya. Madalas daw niyang sabihin sa mga kaibigan, kung kaya ko lang kayong buhayin, ayoko nang nagtatrabaho pa siya. Ang mga salitang ito ay puno ng pagmamahal, ngunit puno rin ng bigat at kawalan ng kakayahan. Dahil sa mababang sahod at hindi tiyak na mga proyekto, napilitan si Maricar na balikan ang dati niyang trabaho kasama na ang serbisyong mas malaki ang kita. Ito na ang nakasanayan niya bago pa man siya nagkapamilya at ito ang pinakamabilis na paraan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nagpatuloy ang ganitong ayos ng kanilang pamumuhay. Sa panlabas, tila maayos ang lahat. Si Ray ay nasa construction site at si Maricar ay sa kanyang mga kliyente. Ngunit sa ilalim ng kanilang tahimik na pagsasama, unti-unting nabubuo ang isang halimaw. Ang halimaw ng selos at pangamba sa puso ni Ray. Noong unang bahagi ng taong 2022, napansin ng mga katrabaho ni Ray ang pagbabago sa kanya. Ang dating palangiti at palakaibigang si Ray ay naging tahimik at malayo ang tingin. Madalas siyang nag-iisa tuwing oras ng pahinga at minsan ay bigla na lang mapapatigil sa pagpapala ng buhangin, nakatingin sa malayo, tila may malalim na iniisip. Hindi agad nalaman ng mga kasamahan kung ano ang bumabagabag sa kanya hanggang sa nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan na parang laso na unti-unting pumapatay sa kanilang pagkakaibigan. Ang usap-usapan, may lihim na relasyon sa pagitan ni Maricar at ni Joel Pranning Sipneo, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang mas masakit pa para kay Ray, ang mga bulungan ay hindi lang basta chismis. Ito ay may kasamang mga detalye na tila isinasampal sa kanyang pagkalalaki.
Ipinagyayabang daw ni Praning sa mga katrabaho kapag wala si Ray ang tungkol sa kanyang mga karanasan kay Maricar. Magaling daw sumakay ang asawa ni Ray, sabi ng isang katrabaho. Quality ang performance, dagdag pa ng isa. Ang mga salitang ito na sinasabi ni Praning ng may halong pagmamalaki ay parang mga punyal na tumatarak sa likod ni Ray. Ang tingin ng mga katrabaho sa kanya ay nagbago. May mga naaawa, may mga nangungutya. Naniwala ang kanilang mga kasamahan dahil sila mismo ay may mga nakita. Hindi lang isang beses na nakita nila si Praning na nakaangkas si Maricar sa motor nitong XRM. At kapag araw ng sahod, napapansin nilang bigla na lang nawawala si Praning sa gabi. Alam na namin yun, sabi ng isang saksi. Tiyak na nag-check-in na naman sila ni Maricar kaya walang naiipon yung loko. Dahil ginagasta niya sa asawa ni Ray, tila na-addict si Praning, hindi sa droga kundi sa laman ni Maricar. Ang mga bulong-bulungang ito ay nakarating kay Ray. Narinig niya ito sa mga katrabaho, sa ilang kabaryo at maging sa mga dating kaibigan. Ngunit dahil ayaw niya ng gulo, pinili muna niyang manahimik. Ang katahimikan ni Ray ay hindi kapayapaan, ito ay isang nagbabadyang unos. Tahimik lang si Ray, tadya, sabi na ng isang kasamahan, pero alam mong may iniisip at kinikimkim. Hindi niya agad kinompronta si Maricar. Sanay na siyang late itong umuuwi o minsan ay hindi na nakakauwi dahil sa trabaho. Ngunit ang bawat gabi na wala si Maricar sa kanyang tabi ay nagiging isang impyerno ng pag-iisip para sa kanya. Ang imahe ng kanyang asawa at ng kanyang matalik na kaibigan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, pinapatay siya ng dahan-dahan. Isang gabi ng Sabado sa barak sa gilid ng ginagawang kalsada, sumabog ang lahat. Nag-iinuman ang grupo ng mga trabahador. Kasama sa inuman sina Ray at Praning. Sa simula maayos ang lahat, tagayan, tawanan, kwentuhan at biruan tungkol sa trabaho. Ngunit nang pumasok na ang espiritu ng alak, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. Masyado nang naging madaldal si Praning, nagyayabang tungkol sa mga babaeng kanyang nakakasama. At sa kalagitnaan ng tawanan, sa harap ng lahat, binitiwan niya ang mga salitang tuluyang sumira sa lahat. Pati asawa ng kaibigan ko, natikman ko na. Biglang tumahimik ang mesa, ang lahat ng mata ay napunta kay Ray. Sinubukang bawiin ni Praning ang sitwasyon sa isang tawa. "Huwag kang mag-alala par, minamasahe lang naman niya ang manoy ko." Nagtawanan ng ilan, ngunit hindi si Ray. Isang mapait na ngiti lamang ang isinukli niya. Halata sa kanyang mukha ang pagpipigil ng galit, ang nanginginig niyang panga. Sa halip na tumigil, lalo pang nagpasaring si Praning. "Huwag ka namang magalit pare, trabaho naman yun ng asawa mo. Customer lang ako, minsan pa nga nagbibigay ng libreng serbisyo." Doon na napuno si Ray. Ang lahat ng galit, sakit at kahihiyan na matagal niyang kinimkim ay sumabog. Walang sabi-sabi, isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Tumama diretso sa mukha ni Praning. Tumilapon ito at bumaliktad ang mesa. Sinundan pa ito ni Ray ng malakas na sipa habang nakahiga si Praning sa sahig. Nagkagulo ang mga kainuman, agad silang umawat, hinila si Ray palayo. Si Praning naman ay duguan at lasing na napasandal sa poste ng barracks. Habang papalayo, lumingon si Ray at sumigaw, isang banta na yumanig sa buong lugar. "Kapag hindi mo tinigilan ang asawa ko, pangalan mo na lang ang uuwi sa mga magulang mo." Ang gabing iyon ang nagtakda ng kanilang kapalaran. Naghiwalay silang parehong lasing, parehong may sama ng loob at parehong may dalang binhi ng kamatayan. Linggo kinabukasan, walang pasok. Akala ng mga kasamahan nila sa paghupa ng alak ay huhupa na rin ang gulo. Ngunit ang sugat na nilikha ng gabing iyon ay mas malalim kaysa sa hiwa sa labi ni Praning. Pagsapit ng Lunes, pareho silang pumasok sa trabaho. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Parang walang nangyari, ngunit sa bawat pag-iwas ng tingin at bawat hindi sinasadyang pagdadaanan, ramdam ng lahat ang bigat ng tensyon. Martes, Hunyo 15, ang araw ng trahedya. Buong araw nagpatuloy ang trabaho sa site. Si Joel ay nasa mixer, nag-ooperate, habang si Ray naman ay nasa kabilang dulo, nagpapala ng buhangin. Magkalayo sila, tila sinadya ng tadhana. Nang matapos ang araw gaya ng dati, ilang kasamahan ang nagyayang mag-inuman. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi si Ray. Sinabi niyang uuwi siya ng maaga dahil may aasikasuhin daw siya sa bahay. Walang naghinala. Umalis siya nang hindi na nagpaalam. Ayon sa ilang nakakita, hindi dumiretso si Ray sa kanilang bahay. Huminto muna siya sa isang sari-sari store malapit sa palengke. Doon nag-inom siya ng mag-isa. Bawat lagok ng alak ay tila panggatong sa apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Ang bawat minutong lumilipas ay pagpapatibay sa isang desisyon na matagal nang nabubuo sa kanyang isipan. Bandang 7:00 na ang gabi, nakauwi siya sa kanilang bahay. Makalipas ang halos isang oras, narinig ng kanilang mga kapitbahay ang malakas na
na sigawan at iyak. Umiiyak si Maricar at may umiingay ding munting bata. Pagdating ng ilang kapitbahay, tumambad sa kanila ang isang eksenang puno ng takot. Nakita nilang may mga pasa sa braso si Maricar, tila binugbog. Mula sa loob ng bahay lumabas si Ray. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Walang salita, sumakay siya agad sa kanyang motor. Walang sino man ang nagtangkang pumigil sa kanya. Halatang lasing siya at puno ng galit na hindi na kayang awatin. Mabilis siyang umalis nilamon ng kadiliman ng gabi. Ang kanyang destinasyon ang barracks kung saan natutulog ang kanyang kaibigan, ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ngunit hindi siya dumiretso. Ilang metro bago marating ang barracks, sa isang madilim na bahagi ng daan, pinatay niya ang makina ng kanyang motorsiklo. Ayaw niyang marinig ang kanyang pagdating. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinulak niya ang motor papalapit sa barracks. Ang bawat hakbang ay tahimik, ngunit mabigat. Nang makarating siya, may kinuha siya mula sa buhangin sa harapan ng barracks. Isang piraso ng bakal, isang 10mm na rebar na ginagamit sa construction. Ngunit hindi ito ordinaryong bakal. Ang dulo nito ay matulis, tila inihanda para sa isang marahas na layunin. Ayon sa investigasyon, ito ay inihanda na niya bago pa man. Hawak ang malamig na bakal, dahan-dahan siyang pumasok sa barracks na gawa sa plywood. Sa loob, mahimbing na natutulog si Praning, walang kamalay-malay sa panganib na nag-aabang. Ang pagod sa maghapong trabaho at ang epekto ng alak ay naghatid sa kanya sa isang malalim na pagkakatulog, isang pagkakatulog na hindi na niya gigisingan. Ayon sa rekonstruksyon ng mga investigador, sinakyan ni Ray ang katawan ni Praning upang hindi ito makagalaw. At doon sa kadiliman ng barracks, itinaas niya ang bakal at sunod-sunod na itinarak sa katawan ng kanyang natutulog na kaibigan. 1, 2, 3, 10 beses. Bawat saksak ay may kasamang galit, sakit at paghihiganti. Ang mga ungol ng sakit ni Praning ay sinapawan ng katahimikan ng gabi at ng determinasyon ng kanyang berdugo. Matapos ang brutal na pagpaslang, mabilis na umalis si Ray. Iniwan niya ang dugo ang katawan ni Praning sa loob ng barracks. Ang bakal na ginamit sa krimen ay marahil itinapon niya sa kung saan. Sumakay siya muli sa kanyang motor at pinaharurot ito palayo sa lugar ng krimen. Ilang kilometro ang kanyang nilakbay sa madilim na Bakag Highway. Ang isipan niya ay blanko, puno ng adrenaline at alak. At doon naganap ang sumunod na trahedya. Sa bilis ng kanyang takbo, hindi niya napansin ang isang nakaparadang truck sa gilid ng daan. Isang truck na puno ng mga bakal, ang parehong uri ng materyales na kumitil sa buhay ni Praning. Sa isang malakas na kalabog, sumalpok ang kanyang motorsiklo. Ang kanyang katawan ay tumilapon at bumagsak sa matigas na semento. Sa isang iglap, natapos ang lahat. Sa isang gabi, 2 lalaki ang namatay. Isang pinaslang sa barracks at isang nasawi sa highway. Ang oras ng mga pangyayari ay nagtugma. Ang pag-uwi ni Ray bandang 7:00, ang ingay sa kanilang bahay bandang 8:00, at ang kanyang pag-alis ay saktong-sakto sa oras bago natagpuan ang bangkay ni Praning at bago nangyari ang aksidente sa highway. Nang dumating ang mga awtoridad, una sa Bakag Highway, tumambad sa kanila ang katawan ni Ray Mart Oranza. 32 taong gulang, nakahandusay sa kalsada, ilang metro mula sa kanyang wasak na motorsiklo. Ilang minuto lang ang lumipas, isang tawag naman ang kanilang natanggap tungkol sa isang bangkay sa isang construction site. Kinabukasan, inilabas ng Pangasinan Provincial Police Office ang kanilang opisyal na ulat. Ayon kay SPO2 Rodel Loreta, malinaw na magkaugnay ang dalawang insidente. Ang mga ebidensya, dugo at bakas ng sapatos na narecover sa barracks ay nagtugma lahat sa suot ni Ray Mart. Walang ibang taong nakita sa lugar. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa iisang konklusyon. Si Ray ang pumatay kay Joel bago siya mismo ang nasawi sa aksidente. Sa ilalim ng batas, ang kaso ay itinuring na closed by the death of the suspect. Natapos ang investigasyon dahil wala nang maaaring papanagutin. Bagamat malinaw ang motibo, ganti at matinding galit dahil sa pagtataksil, wala ng kasong kriminal na maaaring isampa dahil patay na ang salarin. Ayon sa medical legal, si Joel ay nagtamo ng 10 tama ng matulis na bakal, karamihan ay sa dibdib at tagiliran. Ang mga sugat ay nagpapatunay na siya ay nakahiga at natutulog nang mangyari ang krimen. Isang pagpatay na may halong pagpaplano at brutalidad. Sa mata ng batas, tapos na ang kaso, ngunit para sa mga naiwan, ang trahedya ay
ay nagsisimula pa lamang. Sa pagpanaw ni Raymart Oranza, hindi lang lungkot at takot ang bumalot sa kanyang pamilya, kundi galit at paninisi. At ang lahat ng ito ay ibinunto nila kay Maricar. Para sa mga magulang ni Ray, kung hindi dahil kay Maricar, hindi sana mauuwi sa ganitong katapusan ang kanilang anak. Sa burol, ramdam ni Maricar ang malamig na tingin ng lahat mula sa mga kamag-anak ni Ray hanggang sa mga dati nitong katrabaho. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Kung hindi mo pinagtaksilan si Ray, buhay pa sana siya ngayon. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak sa isang sulok, yakap ang kanilang anak. Ilang gabi pagkatapos mailibing si Ray, tuluyan nang nagpasya si Maricar na umalis. Iniwan niya ang bahay na puno ng alaala, mga alaala ng pagmamahal na nauwi sa dahas. Lumipat siya ng tirahan, sinubukang magsimula muli. Ngunit ang anino ng trahedya ay mahirap takasan. Sa mga sumunod na taon, may mga lalaki raw na dumating sa kanyang buhay, ngunit wala ni isang nagtagal. Tila may isang sumpa na nakakabit sa kanyang pagkatao. Ang iba'y natatakot sa kanyang nakaraan, ang iba'y marahil nararamdaman ang bigat na kanyang dinadala. Wala nang nakapalit sa lugar ni Raymart, ang lalaking minsan ay tumanggap sa kanya ng buo, kahit alam nito ang kanyang nakaraan. Ang pagtanggap na iyon na minsan ay naging kalakasan niya, ang siya ring naging ugat ng kanilang trahedya. Ngayon si Maricar ay patuloy na nabubuhay, hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak nila ni Ray. Sa umaga siya ay nagtatrabaho at sa gabi siya ay isang ina na umaasang maibibigay sa kanyang anak ang isang kinabukasang malayo sa anino ng nakaraan. Hindi na siya umaasa ng bagong pag-ibig. Ang tanging hangarin na lang niya ay mabuhay at maitaguyod ang nag-iisang bunga ng isang pag-ibig na sinira ng pagtataksil at tinapos ng isang gabing puno ng dugo at bakal. Dalawang buhay ang nawala, isang pagkakaibigan ang nawasak at isang babae ang naiwang mag-isang pasa ng krus ng paninisi at pagsisisi habang buhay. Isang paalala na ang galit na kinikimkim kapag hindi napigilan ay kayang sumira hindi lang ng isang buhay, kundi ng lahat ng bagay na mayroon ito.